Kapag kumampi si Cassiopeia kay Gargan, sino ang kakatig sa mga sangre? Sino ang kanilang bathala? Kapag ang bathalumang Cassiopeia ang pumalit kay Emre, ay lumipat sa panig ng pagkawasak at pumanig kay bathalang Gargan, ang balanse ng mundong engkantado ay tuluyang mawawasak. Dahil dito, ang mga sangre ay napipilitang humanap ng bagong bathala, isang nilalang na may kakayahang tapatan ang lakas ng Gargan at Cassiopeia. Bathala ng mga sangre, Haraminia, ang bathaluman ng buhay at pagkabuhay. Bago pa mamatay si Emre, tinawag niya at ginawang bathaluman ng pagkabuhay si Haraminia. Alam ni Emre na babalik si Gargan para likhain muli ang kaniyang hukbo, kaya kinailangan ng Encantadia ng batalang may kapangyarihan laban sa kamatayan at pagkawasak. Mga dahilan kung bakit si Minia ang magiging bathala ng mga sangre. Siya ang pinakapurong dugo ng Lireo, tagapangalaga ng buhay at kapayapaan. Siya ang ina ng sangre, kaya't sagrado ang ugnayan nila. Bilang bataluman ng buhay, kaya niyang kontrahin ang etim na kapangyarihan ni Gargan. Siya ang tanging kayang ibalik ang balanseng nilalason ni Cassiopeia. Encantadia, ang panahon ng pagkawasak at pagkabuhay. Isang dokumentaryong salaysay tungkol sa pagpanig ni Cassiopeia kay Gargan at ang pag-usbong ng bagong bathala ng mga sangre. Ang pagtatalikod ng bathala sa sandaling tinalikuran ni Cassiopeia, ang pumalit kay Emre bilang bataluman ng kalangitan, ang liwanag, ang buong engkantadong mundo ay nagbago. Namatay ang mga bituin sa Eteria. Nagdilim ang apat na kaharian. Nanginig ang lupa na para bang sinusupil ang sariling hininga. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang malikha ang mundo, ang bathala ng pagkawasak at ang bathaluman ng kalangitan ay nagkaisa, at ang kanilang pagyakap ay hindi pag-ibig, kundi panata ng pagguho. Ang pagpili ng mga sangre sa bagong batala. Sa pagbagsak ni Cassiopeia, nawalan ng gabay ang apat na sangre at ang buong Encantadia. Kinailangan nila ng isang Diyos na makakatapat sa dalawang kapangyarihang lumalason sa balanse. At sa lihim na iniwan ni Emre bago siya tuluyang maglaho, may isang pangalan lamang ang maaaring pumalit. Haraminia bilang Dayandara, ang bataluman ng buhay at pagkabuhay. Bago magwakas ang lakas ni Emre, tinawag niya si Haraminia, Reyna, Ina, Mandirigma, Puno at muling binuhay upang italaga bilang bataluman ng pagkabuhay. Hindi lamang dahil sa kanyang dugong marangal, hindi lamang dahil siya ang ina ng apat na sangagre, kundi dahil si Haraminia ang huling sandatang iniwan ni Emre para kontrahin ang mismong kamatayan. Siya ang pinakamalinaw na daluyan ng buhay. Siya ang tanging may kapangyarihang sumalungat sa itim na enerhiya ni Gargan. Siya ang nagbabalik ng balanse sa mundong nilalason ng kataksilan ni Cassiopeia. Sa kanyang pagbangon bilang bataluman, nagising ang buong kalikasan, mga punong yumuyuko, mga ilog na lumiliwanag, lupa na humihinga na parang may sariling puso, isang bagong Diyos para sa bagong panahon, ang apat na lahi na magsasanib. Nang nalaman ng sinaunang mga nilalang ang pagtalikod ni Cassiopeia, nagtipon ang apat na lahi na matagal nang magkakaaway, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa takot sa aninong magpapabagsak sa mundo. Nimfas, mga tagapaglinis ng tubig, daluyan ng buhay, at unang kumampi sa bataluman Menia. Ivtre, maliban kay Balaak, ang maharlikang mandirigma ng apoy, nag-alay ng sandata upang sunugin ang puwersa ni Gargan. Sapiro at ang mandirigmang Berde, tagapangalaga ng kalikasan at sinaunang mahika, kanang kamay ni Menia sa digmaang darating. Adamya kahit mahina sa lakas, sila ang may hawak ng baston ni Imaw, ang tanging kayang magbukas ng nakaraan at lihim na dapat malaman para matalo ang dalawang bathala. Hathorong tapat, lumang hukbo ni Arvak, sila ang mga hator na tumangging sumunod kay Hagor noon. Ngayon, bumalik sila upang bumuo ng hukbong hindi natitinag ng panahon. Ang apat na lahi ay muling nagkaisa,
hindi para mabuhay, kundi para labanan ang mismong salot ng kapalaran. Ang pinakamalaking alyansang nabuo sa panahon ng dilim, nagtipon ang pinakamalakas na puwersa ng Encantadia, Sangre-Lira, Mira, Danaya, Amihan, Pirena Hara Alena Terra, brilyante ng Lupa Dea, brilyante ng hangin Flamara, brilyante ng apoy Adamus, brilyante ng tubig Hara Menea, bataluman ng buhay Nimfas, Ivtre, Sapiro, Adamya, Hathorong Tapat, at ang anak ni Mira at Diwan Agnem ang apoy, apat ang batang may kakayahang gayahin ang kapangyarihan ng apat na brilyante. Isang hukbo na hindi lang binubuo ng mandirigma, kundi ng mismong mga puwersang bumuo sa mundo, liwanag, tubig, hangin, apoy, lupa, buhay, kasaysayan, kalikasan, at kapangyarihan ng mismong paglikha. Sila ang tanging hukbong kayang humarap sa dalawang Diyos. Ang pagtalikod ni Cassiopeia at ang pagbangon ng Bathalumang Minea. Isang epikong digmaan ng pagkabuhay at pagkawasak sa Encantadia, Kabanata 1, ang pagbagsak ng liwanag sa katahimikan ng Etheria, narinig ng buong kalawakan ang pag-alingawngaw ng sigaw ni Cassiopeia, ang dating unang bataluman ng mga diwata, ngayoy nagliliyab sa galit at pangungunsyami. Sa huling banggaan nila ni Gargan, ang bathalang nilalang ng wasak at eclipse, bumagsak siya sa lupa ng Etheria, duguan, humihingal at bumibigay. Pero hindi siya pinatay ni Gargan. Hinawakan lamang siya nito sa mukha, malamig, mabagsik at ubod ng kapangyarihan. Wala nang natira sa mundong ito para sa iyo, Cassiopeia, sabi ni Gargan. Ang boses ay parang kaluskos ng milyong bangkay. Halika, sa akin ka. At doon, sa gitna ng naglalakihang bitak sa lupa, sa harap ng apoy na kulay uling, nakita ni Cassiopeia ang alaala ng Mitena. Ang nilalang na ilang ulit niyang hindi pinakinggan, ilang ulit niyang hinamak. Dumapo sa isip niya ang katotohanan. Ako ang may sala. Ako ang hindi nakinig. Sa unang pagkakataon, tumango siya sa kapangyarihang hindi sa kanya. At sa isang iglap, lumubog ang liwanag ng dating bataluman. Nagising ang Encantadia sa bangungot. Kabanata 2, ang paggising ni Minea sa Lireo, yumanig ang lupa. Nagliwanag ang punong sagrado na minsang pinaglibingan ng Hara Minea, ngunit ngayon ay nagliliwanag ng bughaw puting liwanag ang kapangyarihang iniwan sa kanya ni Emre bago ito baon sa katahimikang walang hanggan. Muling nagbalik si Minea, hindi bilang mortal, hindi bilang reyna, kundi bilang bataluman ng buhay at pagkabuhay. Ang kanyang mga mata ay kulay ng liwanag na hindi nasisilaw. Ang boses ay parang awit ng unang sanggol sa mundo. Ngunit sa ilalim nito may bigat, may paniningil, may paghahanda sa isang digmaang hindi na makakaiwas ang sinuman. Lumuhod ang apat na sangre, Amihan, Danaya, Pirena, Alena, kasama sina Lira at Mira at ang bagong tagapangalaga ng mga brilyante, Terra, Dea, Flamara at Adamus. Amihan, Ina, Batalumang Dayandara, ang Encantadia ay nanganganib. Minea, hindi na lamang Encantadia, pati ang mismong balanse ng buhay at kamatayan. Danaya, si Cassiopeia kumampi kay Gargan. Minea, oo, at ito ang simula ng pagkawasak. Ibinaba ni Minea ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagising ang apat na sinaunang lahi. Kabanata 3, ang pagbukal ng sinaunang puwersa. Nimfas muling umagos ang kanilang tubig na malakristal, nililinis ang hangin, pinupuno ang lupa ng lakas. Kumampi sila sa Lireo, sa sandigdigan at sa bagong bataluman. Ivtre maliban kay Balaak, dumating ang kanilang mga mandirigma na bumubuga ng apoy, may sandatang nagliliyab ng walang init. Itinapon nila ang kanilang katapatan sa mga sangre, mga mandirigmang berde ng sapiro. Pumasok sila mula sa mga kakahuyang hindi natatagusan ng liwanag, tangan ang mga lumang sumpa ng kalikasan, hathorong tapat mula sa mga kuweba at lumang pugad ni Arvak, lumabas ang mga mandirigma ng hangin at metal, matagal nang naghihintay
ng panibagong digmaan, at habang sila'y nagtitipon, dumating ang isa pang nilalang, Mitena. Hindi bilang kakampi, hindi bilang alipin, hindi bilang kaibigan, kundi bilang kaaway. Mitena, ngayon kayo hihingi ng tulong? Nang paulit-ulit ninyo akong pinarusahan? Hindi ako sa inyo. At sa anino ng kanyang galit, lumitaw si Hagorn, ngumiting mabangis, at lumuhod sa anino ng bagong pinagsamang lakas, ni Gargan at Cassiopeia. Kabanata 4, ang digmaang cosmic. Dumating ang araw na itinatakda ng mga bituin. Sa kalangitan, nagbanggaan ang dalawang puwersang kayang magbago ng mismong batas ng mundo, Gargan at Cassiopeia, kapangyarihang nagwawasak, nagbubura ng buhay, sumisipsip ng kaluluwa at liwanag laban sa Minea, ang bataluman ng buhay, nagbabalik ng hininga, nagbubuo ng anyo, nagbabangon ng nilalamon ng dilim. Nagniningning ang apat na brilyante sa kamay ng mga bagong tagapangalaga, habang ang mga sangre ay nasa harap ng digmaan, walang takot at walang pag-aalinlangan. At nang magsimula ang banggaan, pumutok ang langit, umiyak ang lupa, at bumukas ang pagitan sa mundo ng mga mortal at ng mga bathala. Kabanata 5, ang walang hanggang sagupaan. Sa unang salpukan, bumulusok si Cassiopeia na parang nahubaran ng dating awang liwanag. Ang kanyang mga mata ay kulay abo at sa bawat hampas niya nalalaglag ang mga dahon ng buhay. Cassiopeia, ako ang unang diwata, ako ang magtatapos sa inyo. Ngunit humarap si Minea, buo ang katahimikan sa kanyang presensya. Minea, at ako ang muling bubuhay. Sa bawat pagbangga ng kanilang kapangyarihan, nalilikha ang liwanag at dilim, naglalaban, humahalo, bumabaluktot sa espasyo ng Encantadia. Sa lupa, nagbabanggaan sina Amihan at Mitena, si Pirena sa apoy ng Ivtre, si Lyra laban sa hukbong nilalakipan ng anino, si Danaya sa mga halimaw ni Hagorn, si Alena sa mga hukbong inaagawan ng tubig ng kadiliman, at walang tulong, walang awa, walang anumang patakaran sa digmaang ito. Kabanata 6, ang walang katiyakang wakas, habang ang Encantadia ay nanganganib mabura, ang dalawang bathala ay patuloy na nag-uumpugan sa kalangitan, kasama nila ang kanika-kanilang hukbo. Wala pang nananalo, wala pang natatapos, at ang buong mundo ay nakabitin sa pagitan ng pagkabuhay at pagkawasak. Ang tanging alam ng lahat, ito na ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng Encantadia, at magsisimula pa lang ang tunay na bangungot. Kabanata 7, ang pagbagsak ng isang sangre. Sa gitna ng kaguluhan, nangangatog ang lupa sa bawat bangga ng kapangyarihan. Umaagos ang enerhiya sa kalangitan na parang kidlat na walang dulo. At sa gitna ng dagundong na iyon, isang kapalarang hindi maaawat ang dahan-dahang nabubuo. Ang hinirang na madadapa, hindi si Melinda, hindi si Mira, hindi ang bagong tagapangalaga, kundi ang sangreng minsang pinaka-unbreakable sa lahat, Danaya. Ang tagapangalaga ng luntian, ang mandirigmang hindi tumatakas, ang haliging hindi yumuyuko. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang lakas ay nagtagpo sa nilalang na hindi niya kayang pantayan, Mitena. Kabanata 8, ang sagupaan ng galit at lunsyan, sa gitna ng kagubatan ng sapiro, kung saan ang lupa ay buhay at ang mga puno ay nakikinig, nagbangga ang dalawang puwersang hindi dapat magtagpo. Si Danaya, may siglong karanasan sa pakikidigma, nagdadala ng bigat ng pagiging tagapangalaga ng kalikasan. Si Mitena, ang pinabayaang nilalang, puno ng dekadang puot at pagkasuklam. Kapwa sila, walang takot. Danaya, bumalik ka na sa Encantadia, Mitena, bago pa tuluyang kainin ng dilim ang iyong pagkatao. Mitena, ang Encantadia ang unang kumain sa akin. Ngayon ako ang kakain sa inyo. At sa isang iglap, sumalpok ang anino at luntian, parang dalawang bagyong naglalaban. Kabanata 9, ang huling pagtindig ni Danaya. Sa simula, lamang si Danaya. Ang kanyang mga galaw ay eksaktong sinanay ng panahon. Ang kapangyarihan niya ay dinadaluyan ng lakas ng mga puno, lumot,
damo, ugat at mismong kalikasan. Bumagsak si Mitena sa unang 3 hampas, pero ang anino sa likod ni Mitena ay lumaki, lumaki pa. At ang mga mata nito ay nagkulay abo, Cassiopeia. Mula sa malayo, binigyan ng dating bataluman ang kanyang bagong kaalyado ng lakas na hindi kayang tapatan ng sinuman. At doon, nagsimulang mabali ang kapalaran, Danaya. Hindi patas ito, Cassiopeia. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang humigop ng liwanag ang hangin. Tinamaan si Danaya ng bolang itim na enerhiya mula sa kalangitan. Piniga ang kanyang katawan na parang basag na sanga. Nalaglag siya, mabigat ang paghinga, nanginginig ang brilyante ng luntyan sa kanyang dibdib. Kabanata 10, ang pagbitak ng luntyan, lumapit si Mitena, unti-unting nakangiti. Mitena, ikaw ang unang nagparusa sa akin, Sangre Danaya. Ngayong ako ang magpaparusa sa inyo. At sa isang hampas ng anino, pumutok ang lupa, nabasag ang kanilang paligid at nalaglag ang brilyante ni Danaya mula sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Encantadia, nabitawan ng isang sangagre ang kanyang brilyante hindi dahil sa pagnanais, hindi dahil sa kapalit, kundi dahil sa pagkabagsak. Kabanata 11, ang huling hinga, humiga si Danaya sa lupa ng sapiro. Ang mga puno ay yumuko, ang mga dahon ay nalagas, ang mga hayop ay tumakbo palayo, ang hangin ay tumahimik, at siya, ang laging matatag, ay humihinga ng pagod, duguan, halos hindi na kayang tumindig. Danaya, mahina. Ina, mga kapatid, patawad. Bago siya lapain ng anino, bago ang huling atake, dumating ang isang nakasisilaw na liwanag, Minea. Ngunit huli na ito para pigilan ang pagbagsak, at si Danaya, ang tagapangalaga ng luntian, ay tuluyang nawalan ng malay, tuluyang natumba sa gitna ng digmaan. Hindi pa siya patay, pero ang kanyang pagbagsak ay ang unang bitak sa puwersa ng mga sangre at nagsimula ang pagkawatak ng balanse. Kabanata 12, ang pagbangon ng galit ng bataluman. Hindi pa humuhupa ang alikabok nang lumapag si Minea sa gitna ng kagubatan ng sapiro. Ang lupa ay may siwang, ang hangin ay mabigat, ang mga puno ay tila umiiyak. At roon, nakahandusay, si Danaya, duguan, walang malay. Ang sangreng kailanman ay hindi yumuko, ngayon ay nakabulagta sa mismong lupa na dati niyang pinamumunuan. Huminto ang mundo para kay Minea. Ang kanyang mata, na laging payapa bilang bataluman ng buhay, nagkaroon ng punit, isang luha na hindi galing sa lungkot, kundi sa isang galit na kayang gumising sa mga patay. Minea, pabulong, anak ko, sino ang humawak sa iyo ng ganyan? At sumagot ang mga puno, ang mga ugat, ang mismong lupa, Mitena. Kasunod ang bulong ng hangin, si Cassiopeia. Hindi na kailangan ng paliwanag, hindi na kailangan ng hustisya. Ang natira lamang kay Minea ay paghihiganti. Kabanata 13, ang pagsabog ng buhay. Sa isang iglap, nagliyab ang buong gubat sa liwanag. Hindi apoy, hindi hangin, hindi biyaya, kundi kapangyarihang pambathala na hindi pa nasilayan kailanman. Umangat ang katawan ni Danaya mula sa lupa, dinala ng mga ugat at bulaklak, habang pinupuno ni Minea ng lakas ang paligid upang hindi siya tuluyang mawala. Hindi niya pinagagaling ang anak, hindi niya binubuhay, hindi niya pinipilit. Tinatanggal niya lamang ang kamay ng kamatayan mula sa katawan ni Danaya. Ngunit habang ginagawa niya ito, nagbabago ang kanyang anyo. Ang ilaw sa balat ni Minea ay nagiging mas maputi kaysa buwan. Ang buhok niya ay humahaba na parang alon ng purong enerhiya. At ang lupa, tubig, hangin at halaman ay kumakapit sa kanya na parang ina nilang lahat. Hindi na siya basta bataluman ng buhay, nagiging paghihiganti na nakabalot sa liwanag. Kabanata 14, Minea laban kay Mitena. Narinig ni Mitena ang pagyanig. Nararamdaman niya ang bigat ng ere, ngunit hindi siya umurong. Lumabas siya mula sa anino, nakangisi, may dugo pa sa kaliwang kamay na tanda ng pag-atake kay Danaya. Mitena, nag-isang tabi lang ang iyong anak, Minea. Hindi pa kita
Hindi na niya natapos. Sa unang pagkakataon, mula nang likhain ang mundong engkantado, may batalumang nakagalaw ng mas mabilis pa sa anino. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Mitena. Hinawakan ni Minea ang mukha nito, hindi marahas, hindi mabilis, kundi mabagal, parang inaaral niya ang bawat hibla ng pag-iral ni Mitena. At doon, nagsalita siya, Minea, ang sinaktang mo ay sangre, ang pinabagsak mo ay anak ko, pero ang pinagbuntunan mo ay ang mismong bataluman ng buhay. Namilipit ang katawan ni Mitena, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa pagkasunog, kundi dahil ang hawak ni Minea ay hindi pumapatay, kundi pumuputol ng mismong ugnayan ni Mitena sa kapangyarihan. Nagsimulang malagas ang anino mula sa kaniyang balat, unti-unting nawawala ang kakayahan niyang sumanib sa dilim. Mitena, sumisigaw, hindi mo ako kayang pat. At doon, pumutok ang lupa sa ilalim nila. Umangat si Mitena, ipinako ng mga ugat ng sapiro, ng tubig ng nimfas, ng apoy ng Ivtre at ng hangin ng Hathor. Nakayuko si Minea. Ang buhok niya ay dumadampi sa hangin na parang nagliliyab na liwanag. Minea, hindi kita papatayin dahil hindi iyon sapat para sa ginawa mo. Itinaas niya ang kamay at sa isang iglap naalis ang kakayahan ni Mitena. Hindi niya ito pinatay, mas masahol, tinanggal niya ang mismong lakas na pinagmumulan ng kanyang pag-iral. At ang sigaw ni Mitena ay umalingaw-ngaw sa buong Encantadia, isang sigaw ng nilalang na nawalan ng kapangyarihang bumuo, manira at mabuhay. Kabanata 15, ang pagbabalik ni Minea sa kanyang anak. Bumalik si Minea kay Danaya. Hinawakan niya ang mukha ng sangre, marahan, parang ina na hindi nagbago kahit naging bathala. Minea, hindi ka mamamatay, hindi habang nandito pa ako. At sa paglalapat ng kanilang mga palad, kumalat ang liwanag sa katawan ni Danaya, hindi upang pagalingin agad, kundi upang pigilan ang anumang puwersang tumatapik sa kanyang kaluluwa. Si Danaya ay mananatiling buhay, mahina, basag, sugatan, ngunit buhay, at handang magising sa sandaling tawagin siya ng mundo. Kabanata 16, ang galit na hindi kayang pigilin ng langit. Nang mawalan ng kapangyarihan si Mitena, naramdaman ito ni Cassiopeia kahit gaano pa siya kalayo. Isang matalim na kirot sa kalawakan, parang punit na sumabog mula sa mismong himaymay ng kapangyarihang bathala. Tumigil si Cassiopeia sa ere, napasinghap, at unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Cassiopeia, pabulong, Minea, hindi galit, hindi takot, kundi isang pagkilala na ang mundong binalikan niya ay umuusad laban sa kanya, na may batalang hindi na basta nagtatanggol, kundi nagbabayad ng utang na dugo. At doon niya naramdaman ang paglapit ng presensya, hindi tunog, hindi hangin, isang liwanag na mas maliwanag pa sa liwanag na minsan niyang hawak bilang unang diwata. Kabanata 17, ang pagdating ni Minea. Habang nakalutang sa tuktok ng pinakamataas na tore ng Etheria, lumitaw si Minea, hindi tulad ng isang diwata, hindi tulad ng isang reyna. Ngayon, isa siyang bagyong isinisilang mula sa galit ng isang ina. Ang lupa sa ibaba ay nagbibitak, ang hangin ay nagiging mapurol, ang araw ay unti-unting nawawala, tinatakpan ng liwanag na siya mismo ang pinagmumulan. Hindi nagsalita si Minea, pero ang katahimikan niya, iyon ang mismong parusa. Si Cassiopeia ang unang kumilos. Cassiopeia, hindi mo naiintindihan kung bakit ko ito ginagawa, Minea. Hindi mo isang tingin, at tumigil ang lahat ng enerhiyang nakapaligid kay Cassiopeia. Kabanata 18, ang salitang bumasag sa kalawakan. Lumapit si Minea, wala man lang pag-aalinlangan, ang kanyang matay kumikislap ng puting apoy. Minea, sinaktan mo ang anak ko, simple, diretso, walang bathalang salita, puro ina, at halos ayaw ng huminga ng hangin sa paligid nila. Bumuka ang labi ni Cassiopeia, pero naunahan siya ng bigwas na hindi niya nakita, isang hampas ng purong buhay, isang liwanag na hindi niya naunawaan dahil hindi ito kapangyarihang tinuro sa kanya noong siya pa ang unang bataluman.
Tinamaan siya at nalipad ng milya-milya. Dumurog ang 3 tore ng Eteria bago siya tumigil. Kabanata 19. Ang hindi nagiging pantay na laban. Sa unang pagkakataon, simula nang pumanig siya kay Gargan, natakot si Cassiopeia. Hindi dahil mahina siya, hindi dahil wala siyang kakampi, kundi dahil harap-harapan niyang naramdaman na ang lakas ni Minea ay hindi katulad ng lakas ng sinumang bathala. Ito ay lakas ng isang nilalang na handang buwagin ang buong mundo, mawala ang sariling kapalaran at lamunin ang kalangitan para sa isang anak. Cassiopeia, hindi ako ang pumatay kay Danaya. Hindi na niya natapos ulit. Sa isang iglap, nasa likod niya si Minea. Hinawakan ni Minea ang balikat ni Cassiopeia, marahan pero mas mabigat kaysa bituin, at sa lakas ng pagpihit niya, bumuka ang espasyo. Nahulog si Cassiopeia sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng buhay at ang mundo ng nalunod sa kawalan. Kabanata 20 ang pagpupuot ng buhay. Sa loob ng dimensyonal na bitak, hindi makalabas si Cassiopeia. Hindi siya makakilos, hindi siya makapagbukas ng portal, hindi siya makatawag kay Gargan. Si Minea lamang ang may kontrol. Minea, dahil sa iyo, halos pumatay ang kamatayan sa anak ko, kaya ngayon, aalamin mo kung gaano kasakit mawalan. Itinaas ni Minea ang kamay at naramdaman ni Cassiopeia na unti-unting pinuputol ni Minea ang koneksyon niya sa mga diwata, sa lumang Eteria at sa mismong sinapupunan ng kapangyarihang bathala. Hindi niya siya pinapatay, hindi niya siya nilulubog sa dilim. Pinaparam niya ang kasaysayan ni Cassiopeia bilang bataluman. Hinuhubad, isa-isa, dahan-dahan. At ang bawat piraso ay parang nalalaglag na bituin na may kasamang kirot na hindi pang katawan, kundi pang kaluluwa. Sigaw ni Cassiopeia ay umuga sa kahabaan ng kalawakan. Cassiopeia, Minea, hindi mo naiintindihan, ako ang nagbigay daan sa Aarga. Ngunit wala nang pakikinig si Minea. Walang bathala, walang diwata, walang emre, ina lang siya. At ang kapangyarihan ng isang inang galit ay kayang tapatan ang mismong kapangyarihan ng mundo. Kabanata 21. Ang pagkalagas ng batalumang nauna at naging isang puno ng Devas. Bago matapos ang pagkapiraso ni Cassiopeia, bago tuluyang maialis ang lahat ng katayuan niya bilang bataluman, isang nilalang ang sumulpot sa pagitan. Gargan. Hinawi niya ang bitak. Sinalo niya si Cassiopeia. At inagaw niya ang huling hibla ng kapangyarihan nito bago ito maubos. At doon nagsimula ang mas malaking bagyo. Kabanata 22. Ang paglitaw ni Luminor sa gitna ng digmaan habang nagbabanggaan ang mga bathala at sangre, biglang tumahimik ang hangin. May nilalang na lumabas mula sa pagitan ng liwanag at tubig, mula sa mismong hibla ng kapangyarihan ng 4 na brilyante, Luminor. Hindi siya diwata, hindi siya sangre, hindi siya tagalahi ng 4 na kaharian. Isa siyang nilalang na sinilang mula sa ritual ng mga nimfas at bininyagan ng 4 na elemento. Apoy ng Pirena, tubig ng Alena, hangin ni Amihan, lupa ni Danaya. At higit pa rito, ang kapangyarihan ng mga nimfas ang pinakamalakas sa kanya. Ang kakayahang maglaho sa paningin, hindi makita, hindi maamoy, hindi maramdaman. Siya ang sandatang itinago sa Encantadia para sa panahong wala nang natitirang pag-asa. At ngayon, siya ang naglalakad patungo kay Hagorn. Kabanata 23. Ang apoy ng pansamantalang kapangyarihan. Si Hagorn, matapos maging henchman ng dilim ni Gargan, ay may hawak na bagong sandata. Isang mahabang sable na may apoy na hindi namamatay, apoy na hindi sa mundo galing, apoy na hinugot mula sa bituka ng nilalang na hindi dapat nilalapitan. Ang apoy ay hindi pula, hindi kahel, kundi itim, at bawat hampas nito ay kayang magdurog ng lupang daanan. Nakita niya si Luminor mula sa malayo at ngumisi. Hagorn, ikaw, isa ka lang eksperimento, hindi mo ako kayang tapatan. Ngumiti rin si Luminor, ngiti ng nilalang na hindi tinuturuan matakot. Kabanata 24. Ang hindi nakikita sa isang iglap
Nawala si Luminor, hindi siya lumipad, hindi siya umatras, hindi siya nag-teleport, naglaho talaga. Walang anino, walang hakbang, walang tunog. Si Hagorn ay ngumisi muli, itinataas ang apoy itim na espada. Hagorn, kahit invisible ka, alam kong andyan ka. At sinibat niya ang paligid, pumutok ang lupa sa bawat hampas, nagliyab ang hangin at nagbitak ang mga puno. Pero walang tinamaan, wala. Dahil si Luminor ay hindi lang invisible, wala siyang presensya, hindi siya masusundan ng amoy, hangin, enerhiya o kahit ng kapangyarihang bathala. Si Hagorn ay napaisip at iyon ang unang pagkakamali niya. Mula sa likod, sumipol ang hangin at isang boom. Tumalsik ang katawan ni Hagorn ng ilang metro. Luminor, hindi pa nakikita. Hindi mo ako malalapitan. Kabanata 25. Ang apoy laban sa 4 na elemento. Nang muling bumangon si Hagorn, nagtapon siya ng malawak na pagsabog ng itim na apoy. Nasunog ang buong kapaligiran, natunaw ang lupa, umiyak ang hangin, ngunit hindi pa rin lumitaw si Luminor. Sa halip, may biglang sumalong tubig mula sa ilalim, tumama sa katawan ni Hagorn, sinundan ng hampas ng hangin, sabay hampas ng apoy na hindi kayang pigilan ng apoy itim niya, at sa huli, sinakal siya ng lupa, 4 na elemento, lahat sumabay-sabay, at doon lumitaw si Luminor, nakatayo sa ibabaw ng isang tore ng lupa, ang mga matay nagliliyab ng 6 na kulay. Luminor, hindi ka karapat-dapat kay Gargan, hindi ka karapat-dapat sa anumang kapangyarihan. Kabanata 26. Ang pagkatalo ni Hagorn. Sumugod si Hagorn, naghiyaw ng galit. Isang sigaw ng mandirigmang abala sa paghahari na lasing sa kapangyarihan ng dilim at ngayon ay sinusundo ng kapalaran na hindi niya iniwasan. Isang hampas, sinalubong ng tubig. Ikalawang hampas, sinalubong ng hangin. Ikatlong hampas, tinakpan ng lupa. Ika-4 na hampas, at nang hawak sa kanya ang apoy ni Luminor. Isang pagputok at lumipad si Hagorn ng mas malayo kaysa unang pagkakataon. Nang bumagsak siya, duguan ang bibig, nadadaganan ng sariling bigat, halos wala ng lakas. At gumapang siya pabalik, hindi tumatayo, hindi lumalaban. Hagorn, humihingal. Talaga bang dito matatapos? Ang Hagorn, lumuhod si Luminor. At sa boses na walang paghuhusga, Luminor, hindi ka matatapos, babaguhin ka. Inangat niya ang kamay at hinigop niyang pabalik ang kapangyarihang ibinigay ni Gargan kay Hagorn. Parang hinuhugot ang kaluluwa, parang pinupunit ang mismong loob ng mandirigma. At ang sigaw ni Hagorn ay umuga sa buong kagubatan hanggang magbago ang kanyang katawan. Lumapad, lumiliit pa, nagdidilim ang balat, nagliliyab ang mata, tumutubo ang balahibo, at sa huli, isang uwak ang nalaglag sa lupa. Hindi tao, hindi hator, isang hayop na wala ng kapangyarihan, wala ng dignidad, wala ng kinabukasan, at lumipad ang uwak na si Pashnea, ang kinahinatnan ni Hagorn. Kabanata 27. Ang galit ng bathalang Gargan, sa mismong sandaling naging uwak si Hagorn, si Pashnea, umaling-awngaw ang isang punit na sigaw sa pagitan ng mga mundo. Isang sigaw na hindi sa mortal, hindi sa diwata, kundi sa mismong bathala. Ang lupa ay kumunot, ang kalangitan ay nagdilim kahit walang ulap, at ang hangin ay naging mabigat na parang metal. Tumigil sa ere ang panahon dahil dumating si Gargan. Hindi siya naglakad, hindi siya lumipad, hindi siya lumitaw. Uminog ang mundo at siya ang naging sentro nito. At sa kamay niyang puro bitak, hawak ang anino ng kanyang kapangyarihan, ang mismong apoy itim na pinagkaloob niya kay Hagorn. Ngayon ay wala na. Kabanata 35. Ang babala ni Minea. Lumipad si Minea, ang kanyang buhok ay nagiging liwanag na parang kalawakan. Ibinaba niya ang kanyang kamay, at ang buong Encantadia ay nakarinig ng iisang tinig, maghanda kayo. Si Gargan ay paparating, at hindi siya darating ng mag-isa. Dumagundong ang lupa, nanginig ang mga puno, nagbukas ang mga bitak, nabiyak ang langit, at doon una nilang narinig ang pumutok na ulap sa malayo, si Gargan.
Hindi pa siya nakalalapit, pero ramdam na nila ang presensyang kayang pumatay ng daan-daang nilalang nang hindi tumataas ang kamay. Kabanata 36. Ang paparating na bathala. Sa huling sandali ng kabanatang ito, humarap si Minea sa mga anak niya. Hindi na siya mukhang diwata, hindi na siya mukhang reyna, hindi na siya mukhang bathala lamang. Isa siyang sandatang nilikha ng buhay mismo. At sabi niya, "Maghanda kayo. Kapag dumating ang bathalang wasak, kahit ako, hindi sigurado kung mananatili tayong lahat na buo." At dumating ang unang kulog mula sa anino ni Gargan. Malapit na ang banggaan ng dalawang Diyos. Kabanata 37. Ang nilalang na hindi dapat nabuhay. Habang papalapit si Gargan, lumalakas ang pag-uga ng lupa. Pero sa likod ng anino niya, may isang presensyang mas lumang-luma kaysa sa dilim niya. Hindi ito kawal, hindi ito bathala, hindi ito halimaw. Ito ay isang nilalang na pinatay na noon pa mang unang paglikha ng Emre. Isang nilalang na dapat na natiling nakalibing sa ilalim ng 8 mundo at ngayon ibinangon ni Gargan. Kabanata 38. Ang pagkabitak ng himpapawid. Pumutok ang kalangitan sa 3 direksyon. Ang mga ulap ay napunit na parang balat. May lumabas na tunog na hindi marinig ng mortal pero naramdaman ng lahat ang paglamig ng dugo nila. Si Minea ay napatingin bigla. Kahit siya, hindi nakilala agad ang papalapit na presensya. Ang mga sangre ay napaatras, ang lupa ay umurong, ang mga hayop ay nagtakbuhan sa lahat ng direksyon at ang mga brilyante nanginig. Kabanata 39. Ang paglitaw ng kaluluwa ng walang anyo. Sa likod ni Gargan, bumukas ang bilog na itim, mas malalim pa sa mismong multo ng kamatayan. At mula rito, dahan-dahang lumabas ang isang nilalang na hindi masukat. Hindi niya maaninag ang katawan. Hindi niya maaninag ang ulo. Hindi niya makita kung may braso ba ito o binti o anino. Parang usok, parang likido, parang liwanag, parang wala. Parang lahat, isang kaluluwang binuo ng lakas na pinagsamang kamatayan plus kawalan plus galit ng 5 sinaunang mundo. At ang pangalan nito ay bumulong sa lahat ng puwersang nakapaligid. Entahar, ang kaluluwang hindi dapat nabuhay. Kabanata 40. Ang kapangyarihang hindi mauunawaan. Tumawa si Gargan, hindi dahil sa ligaya, kundi dahil sa pagdating ng kanyang kaparehang halimaw sa puwersa. Gargan, Minea, kahit bataluman ka, hindi mo pa rin kayang tapatan ang nilalang na ito. Lumiwanag ang mata ni Minea, hindi sa takot, kundi sa pagkilala. At nagsalita siya, mababa ngunit mabigat, Minea. Hindi maaaring buhay pa ang nilalang na iyon. Pinagbaon na iyan ni Emre bago pa man likhain ang unang diwata. Ngumisi si Gargan, ang ngiting sumisira ng pag-asa. Gargan, at ngayon, ibinabangon ko ulit. Umangat ang kaluluwa ni Entahar at naglakad na parang usok na gumuguhit ng bitak sa mismong hangin. At kung saan dumaan ang nilalang na iyon, nawawala ang kulay, nawawala ang liwanag, nawawala ang buhay. Hindi ito pumatay, hindi ito nanakit, hindi ito nanunog, binubura. Kabanata 41. Ang takot ng sangre. Si Amihan, ang unang nakapansin. Amihan, ina, ano yan? Hindi yan halimaw, hindi yan nilalang, para yang hindi niya alam ang salita. Si Pirena ay napakuyom ang kamao. Si Alena ay napahakbang paatras. Si Danaya, kahit sugatan pa, ay napailing. Si Lira ay niyapos ang brilyante niya. At si Mira ay napabulong. Mira, nawawala ang hangin, hindi ako makahinga. Totoo, habang lumalapit ang Entahar, kahit ang hangin ay nawawala. Hindi dahil nilalamon ito, kundi dahil hindi kinikilala ng kalikasan ang presensya nito. Kabanata 42. Ang pangalang ikinatakot ni Minea. Tumingin si Minea sa mga sangagre. Minea, makinig kayo, ang Entahar ay nilalang na sinubukan ng burahin ni Emre mula sa mismong aklat ng paglikha. Hindi ito bathala, hindi ito halimaw, ito ang anino bago nilikha ang araw.
nagtinginan ang mga sangre, maski sila ay hindi nakaunawa. Minea, ito ang nilalang na kayang magbura ng mundo, kahit hindi gumagalaw, kahit hindi lumalaban, at humarap muli si Minea sa bathala ng wasak. Minea, Gargan, hindi ko akalaing kaya mo itong buhayin. Ngumisi si Gargan. Gargan, pinatay mo ang anak mo, halos. Ngayon ako naman ang magpapabagsak sa iyo. Kabanata 43, ang unang pagsalakay ng nilalang na bumbura. Habang sinasabi iyon ni Gargan, gumalaw ang entahar, hindi mabilis, hindi mabagal, hindi marahas, isang hakbang lang, at ang lupa sa ilalim nito ay hindi gumuho, nawala. Parang naging itim na papel na sinindihan at naglaho ang mismong realidad, hindi butas, hindi hukay, wala. At ang Encantadia ay napatalon sa takot na hindi nila alam kung paano labanan. Si Minea lang ang hindi umiwas, ang kanyang mga mata ay nagningning ng bughaw-puting enerhiya. Minea, kung ito ang kakampi mo, handa ako. Humakbang si Entahar, umulos si Gargan, at sabay silang dumating sa harap ni Minea, ang pagdating ni Luminor at ang lihim ng kahinaan ni Entahar. Habang nakatayo si Minea sa harap ni Gargan at ng Entahar, ang nilalang na binubura ang realidad sa bawat hakbang, may isang presensyang muling bumalik sa Encantadia, tahimik ngunit mabigat, halos hindi maramdaman ng kahit bathala. Ito ang presensyang minsang muntik ng burahin ni Gargan, Luminor. Hindi siya dumating sa pamamagitan ng liwanag o portal. Hindi siya lumitaw sa ere o bumaba mula sa kalangitan. Sumulpot siya sa pagitan ng isang tibok ng mundo at ng susunod. Invisible, walang anino, walang bakas ng enerhiya. Kung hindi pa gumalaw ang hangin sa kakaibang paraan, hindi siya mapapansin ng sinuman. Ang paningin na hindi kayang itago habang abala ang lahat sa paggalaw ni Entahar sa bawat bahaging nawawala sa mundo, nakatingin si Luminor hindi sa katawan ng nilalang, kundi sa kawalan sa paligid nito. At doon niya nakita ang kakaiba, ang lupa ay nawawala, ang hangin ay naglalaho, ang liwanag ay nabubura, pero ang tubig ay hindi. Hindi ito tuluyang nawawala. Ito'y nanginginig lamang, parang tinatanggihan ang pag-iral ng Entahar. Luminor ay napapikit sandali. Sa loob ng kanyang isipan, nagbalik ang mga aral ng Nimfas, ang sinaunang kaalaman na hindi kailanman itinuro sa sangre o batala. Ang mga nilalang na wala sa paglikha ay walang ugnayan sa daloy, at doon niya naunawaan ang lihim ni Entahar. Ang Entahar ay hindi bahagi ng orihinal na paglikha. Hindi ito isinilang mula sa buhay, hindi ito hinubog ng kamatayan. Ito ay itinakwil na posibilidad, isang konseptong tinanggal ni Emre bago pa man mabuo ang mundo. Dahil dito, may isang puwersang hindi nito kayang burahin, ang daloy. Ang tuloy-tuloy na ikot ng buhay, tubig, hangin, lupa, apoy, balik sa tubig, hindi elemento, hindi sandata, siklo, at ang tanging nilalang sa digmaang ito na may kapangyarihang sabay na humawak sa siklong iyon ay si Luminor.